Good morning po mga kababayan kung tunay dyan. At pasensya na po kayo na ilang araw wala tayong update kasi nga Linggo at saka Lunes nandun po ako sa Digos, doon sa pinagamutan ko po ng aking mata kasi na-aksidente po. Hindi po natin sinasadya yun, ma-aksidente po tayo mga kababayan. At ayun na nga, na-aksidente po na lagyan ng kinain ng barina yung kanang mata ko po, at doon po talaga nakasintro sa limutaw mga kababayan. At ngayon pasilip ko sa inyo yung ginawa nila kahapon at ngayon mga kababayan, kasi ngayon hindi po ako nag-duty kasi kailangan daw mag-relax muna ng sandali ng ilang araw, sabi ng doktor. Baka ma-infection daw yung pinagbunutan ng puling. At pakita natin mga kababayan yung natapos nila kahapon at sa ginagawa nila ngayon. Ayan. Ito na pala mga kababayan yung update sa gutter. Natapos nilang nakabit to nung Linggo kasi ginawa nila ito nung Linggo, tinapos nila mga kababayan kasi nung Sabado ay hindi nila ito natapos ang gutter. Ayan po, tapos na po yan lahat at napakaganda na pong tingnan. Kulang na lang po dito yung kisame sa labas, lagyan pa natin yan ng kisame sa labas mga kababayan. At i-DIY ko na lang yung ventilation. Kailangan talagang na may ventilation yung kisame natin sa labas para yung may singawan po ng hangin at hindi masisira po yung kisame natin sa loob. Ayan mga kababayan, at tignan din natin yung sa loob kung ano din yung natapos dito. Natapos na itong mga naliha mga kababayan. Nalihan na po ito at i-retouch natin yan yung may pangit tignan. Ayan, kailangan nating i-retouch para pag nagpintura tayo ay makinis talaga yung pintura natin at walang lumulubog at walang mga ganito mga kababayan. Ito kailangan po natin itong retouch kunti, itong mga nakikita na hindi ka nais-nais sa mga mata natin. Ayan, kailangan natin i-retouch yan bago tayo mag-apply ng pintura. At ito na po yung sa loob, tapos na po ito sa loob, tapos na po itong na first coat. Ayan, tapos na po itong na first coat at itong mga bintana, yung screen ay ginagawa na. At ito na po itong lababo at itong kitchen dito, ito po yung gagawin. Siguro bukas kailangan ko na magtrabaho, pipilitin ko po at iingat na lang para matapos po itong bahay dahil matagal na po ito mga kababayan, hindi pa natin natapos. At ngayon dalawa lang yung naka-duty ngayon dahil nga kaarawan din ng kapatid ko ngayon at hindi siya nag-duty. At na lang ating din tawag doon, nagpasensyahan na hindi mag-duty kasi nga sa isang taon isa lang yung arawan ng kababayan, arawan. At papasalamat. At dito nakabit na din yung framing natin at bali yung kisame natin mga kababayan, sa high ceiling po ito naka-high ceiling po tayo ng 3 meters po yan, galing dito sa may tiles sa ating finish na flooring. Ayan, at napakataas na po ng ating kisame. Yan po yung standard na kisame, yung 3 meters. At iwan ko lang sa iba, pwede ding mas baba pa, pero ang ginagawa ko 3 meters po yan, 3 meters. At tapos na ditong mag-framing. Ang kulang na lang dito ang piping board natin. Bukas darating yon, yung
Kasi kinulang yung una kong mga babayan, quotation. Kinulang po ng hindi ko pala nasali yung sa kisame. Dito lang sa huling yung una kong na-order. Kaya nagkulang tayo dyan sa natin sa pagkisame. Dito tapos na framing ang pangalawang kwarto. At dito sa pangatlong kwarto, tapos naman po mga kababayan, nakikita naman po sa una kong vlog. Ayan, natapos na at na may ilaw na dyan. Nalagyan na ng ilaw. Tapos na po dito na parte. Ito po yung kwarto na maliit. Hindi po ito yung ito po yung pinakamaliit, yung pangatlong kwarto. At dito din sa nila, yung master bedroom, yung pinakamalaking kwarto. Ayan, natapos na din na freeman. Ayan, tapos na at mayroon pala, hindi pala dito natapos ng kapatid ko kahapon. Ayan, may kaunting skim coat pala dito. Hindi pa natapos yung pag-i-skim coat, yung pag-first coat. Ayan, hindi pa, at may nakaabang na ding mga electrical. At hindi pa natapos dito mga kababayan. At kunti na lang yan. Ngayong linggo, siguro matapos na itong dito sa loob. Ito kailangan pa natin itong silyahan. At bukas nga kailangan ito mag-duty kahit sakit pa yung mata ko, kaya magtrabaho po tayo para mas mabilis po ito matapos. Kasi nga magdadalawang buwan na po itong mga kababayan. Siguro na nasa malapit po tayo for 40 days. Hindi pa natin natapos ang bahay. At dito umpisahan na dito yung paglagay ng wall angle. At ngayon matatapos siguro nila itong malatagan ng mga metal faring dito sa malaki, dito sa may dining. At ito nilang yung gumagawa dahil matagal na po itong gumawa ng bahay mga babayan, at may tiwala po tayo kasi mas nauna pa yan sa akin na matuto ng gumawa ng bahay. Yan po dito, at sinunoy yung kasama niya dito ngayon. At mga pintuan ayun, darating to ngayon, kaya nga unang punto dito, baka dumating na para makabit po sana, ikabit po yung mga pintuan pag makarating yung ngayong araw, para na po ito, sirado na po itong bahay. At yung pintuan pala natin mga babayan is coated na po yon, may na yon, may kulay na. Kabit natin to, at dito na na pala. Ayan na mga kababayan. Yung CR hindi pa natin nagawa, pastiran, pero madali na lang po ito, isang araw tapos na po ito. At nakabit ko na dito yung PVC door. Ayan po mga babayan, at nakabit ko na din yung doorknob yung Sabado. Nakabit ko na po ito. Ayan. Sinsya na po kayo mga kababayan na kalat pa po dito kasi hindi pa po tayo natapos. Yung ibang hindi pa natin nakabit ay nanidito, tulad ng CR bowl. Yan, at ito yung tawag dito, weatherproof, para po ito sa electrical. Yan. At nandyan po yung lavatory doon sa CR. At yung at ito yung mga natin, ilaw. Ayan, yung downlight. May mga ilaw na po dito na bili na. Nandito na po. At yan, itong wall angle na coated. At ito po yung gagamitin natin sa labas, sa kisame sa labas. Ito po. Kasi po, matibay po ito at makapal at naka-coated na. Po yung tile trim na gagamitin natin sa kitchen. Stainless po ito mga kababayan, hindi po ito yung plastic.
stainless po ito na klase na touch frame natin. Ito po yung ilalagay natin doon sa kitchen. At itong mga to, ito yung coated na angle para po sa ating kisame dyan sa labas. Kasi matibay po yan. At ito na lang po yung gagawin. Tapos mga batak, yung magmamasilya, masilya sa kisame. Yung pag natapos na itong frame tulad dito, madali lang po yung kabitan ng picing board natin. Mas madali po yung kabitan kasi natapos na po natin yung pag-framing. At dito matatapos nila tuning ngayon siguro yung araw. At bukas ito na, para may mga pinto na po ito bukas. At dito hindi pa natin nagawa. Ang kulang na dito pintura, tapos bubong, gutter. Pahuli ko na dito mga kababayan para hindi tayo mahirapan mag kisame, kasi may kisame yan dyan. Hindi tayo mahihirapan pag may bubong na, kasi dyan mahirapan na po tayo. Kaya pinahuli ko na lang po. At napakaganda na po tingnan mga kababayan na may gutter na. Ayan. At yung kulay ng gutter natin is red maroon. Yan po, napakaganda na po tignan. At talagang na mga kababayan, kumbaga napakalinis na po sa bahay. Kahit hindi pa natin natapos, hindi pa natin napinturahan, kapag nandito po kayo ay talagang napakaganda na pong tignan. Iba kasi yung nasa video at iba din yung sa personal mo na makikita. At napakaganda na po mga kababayan. At kunting timbot na lang po ito, tatapusin na natin to para lilipat na po tayo sa may ibang project. Yan po. At yun, may hollow blocks na kasi sabi ni Tito Efren, lagyan daw doon ng parang tab yung labahan para sa laundry. Yan po yung gagamitin. At yung buhangin natin, kung kukulangin to, kasi yung buhangin na dyan, yung tinapo na yan galing dyan sa pag-ayag, yung yung natitira sa mga pinong buhangin, kasi kailangan natin iayag yan para sa ating plastering. Ayan po, ganda na po ng gutter. At yung mga sanga ng mangga na yan, kasi yung mangga na yan mga kababayan ay hindi po yan nasa labas po yan ng lupa, nasa labas po yung puno na yan. Pero papayag naman si Tatay Nando, kasi napakabait po ng may-ari ng lupa dito. Mayag naman siya na putulin natin yan. Hindi pa namin pinutol yan kasi nakakatulong pa yan na hindi masyadong matatamaan ng init, kasi napakainit dito sa aming lugar. Kaya hinayaan ko muna dyan na hindi pa putulin. Matapos na po itong bahay ay puputulin na po natin yan, pati itong kahoy na to puputulin natin yan para hindi masisira yung bubong natin at saka yung gutter natin, para hindi malagyan ng mga dahon. Ayan, kailangan natin talagang putulin yan para hindi masisira. At yan, hindi pa natin naputol yan. Hayaan nyo mga kababayan, abangan nyo lang po. Pag natapos na talaga itong bahay, hayaan nyo po, mawawala na po yung mga sanga na yan, pati yung sa harapan. Nagpaalam naman tayo sa may-ari ng puno, kasi yung mangga dito sa amin mga kababayan ay napakamahal po ng mga bunga nito sa ngayon dito sa amin. Kasi itong mga puno na to, itong tinatawag namin na mangga Cebu dito, yung pinag-isprihan para makasupply po ng maraming bunga. Ito po na mangga na ito po, at napakamahal po dito sa amin yan. Kaya mabuti at pumayag yung may-ari na putulin talaga natin yan, yung mga sanga, para hindi masira yung bubong. At yan, abangan nyo na lang po mga kababayan ang katapusan ng bahay na ito. At talaga malapit na talaga ito matapos mga kababayan. Kahit masakit pa yung mata ko, ay makapagtrabaho din tayo sa hindi malikabok na parte. Kasi yung sabi ng doktor, ayan, baka magka-infection daw yung mata ko. Kasi mabuti daw na pahinga muna. Pero hanggat kaya ko mga kababayan, trabaho po ako sa hindi na masyadong masakit. Kasi ngayon
mas masakit pa po kasi yung nakalubog kasi yung puling. Ayan mga kababayan, at salamat po sa lagi niyong pagsuporta sa akin, sa mga ka-viewers natin, sa mga charity viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat sa lagi niyong pag-aabang ng ginagawa kong mga video araw-araw. Ayan, tuyag muna ako mga kababayan, at sila muna bahala ni Tony dito kasi nga masakit pa talaga yung mata ko kasi kahapon pa ito natanggal. Ayan, at maraming salamat again, at ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat, at salamat din kay Tito Efren na siya po yung sponsor ng pabahay ng mga kapatid. Ayan mga kababayan, at sana po ay maganda ang buhay niyo dyan araw-araw, at bye-bye po. At abangan nyo lang po ang susunod nating mga video na gagawin. Ayan, maraming salamat, at God bless sa inyong lahat.